Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne and today, tara pag-usapan niya natin itong sobrang na-shock pa ba kayo? May ganito. May ganitong kwento si Idol Rafi. Anyway, subscriber po talaga ako ng Philippine Shocking History. No, excuse me. Kasi marami silang mga nilalabas dyan na talagang sa kanila mo lang first maririnig. Anyhow, dito nga sa story ni Idol Rafi at saka ni Barbara Milano. So, pakinggan muna natin yung portion ng shocking history. Actually, aliw na aliw ako. Shoutout sa iyo, Teacher Mark, and of course, kay Tita A. Tawang-tawa ako. Aliw na aliw ako sa naging reaction video ni Tita A. Yan. Ito yung kay Teacher Mark. Papakinggan din natin, of course, yung interview ni Ray Pumaloy kay Barbara Milano. But this was about a month ago, if you can see here. And definitely sa portion of Tita A's video. No? Doon sa mga hindi pa po nakaka-subscribe kay Tita A at saka kay Teacher Mark, please go ahead. No, subscribe kayo kay Teacher Mark. So dito muna tayo kaya Philippine Shocking History. Pakinggan natin siya. Servant ko. Number 2, Rafi Tulfo. Ito ang relasyon na ikipinahamak ni Barbara matapos niyang pangalanan sa isang guesting niya sa isang talk show na Star Talk. Sa isang press con at contract signing ni Barbara para sa kanyang pagbabalik sa showbiz noong ika-27 ng Nobyembre 2023 ay napaiyak siya nang muling ungkatin ang mga naging karelasyon niya, lalo na kay Rafi Tulfo na ngayon isa ng senador. Nakiusap si Barbara at ang manager niyang si Attorney Ferdinand Topacio na wag nang banggitin ang politiko dahil matagal na silang tapos, ngunit naging makulit ang media. Hindi man niya pangalanan ay naipaliwanag niya na noong binanggit niya ang pangalan nito sa Star Talk ay hindi niya alam na may asawa ito. Kaya naman, doon na nagsimula ang gulo at nang ay naghiwalay na sila. Mula noon ay hindi na sila nagkita pa. Ayaw din niyang pag-usapan pa ito dahil tahimik na rin sila at ang focus niya ngayon ay ang pagbabalik niya sa pagiging artista. Sa hiwalay na interview naman pagkatapos ng press con ay tinanong si Barbara kung gaano kasakit nang malaman niyang may asawa na pala si Rafi. Sagot niya ay syempre masakit. Pag naaalala ko yung mga pinagsamahan namin, lalo na yung kabutihan niyang ibinigay sa pamilya ko, sa sarili ko, kasi mabait naman talaga siya. Mulat sa pool naman. Ano ba yung tawag doon? Yung pagka sobrang nagpakita ka ng may term doon love bombing yon. Matulungin talaga yung taong yun. At nang tanungin naman kung ano ang natutunan niya sa experience na iyon, ay sinabi niyang alamin mo muna yung tunay na buhay ng tao, kung meron siyang pamilya o wala. Tinanong din siya kung handa na ba siyang makita ito. Aniya, ay oo daw. Casual lang. Kung batiin man siya o hindi, ay okay lang din. Pagpasok sa politika, Here's the thing, here's my question, not just about Rafi Tulfo, but as a whole. Bakit hirap na hirap ang mga lalaki sabihin yung totoo sa mga babae? No? I'm not saying a lot of them, but most of them. There's a big difference about that. May mga lalaki that they can, simply say na may pamilya ako, gusto ko lang ng fun. Diba? Pero may mga lalaki na they opt not to. Especially if they know or they think na yung mga babaeng to will definitely decline them. No? May mga babae na they're okay with fun, but they're not okay with having fun with married men. And there are also women na tinatawag nga nating mistress. They're okay with fun and they're okay with knowing that the person is kasal. No? So, bakit hindi sinabi ni Idol Rafi kay Barbara Milano na siya ay pamilyadong tao? And siguro, nasabi na siya ay may mga anak. Pero hindi siguro nasabi na siya ay may asawa. 'Di ba? So going back dito sa interview, kung papanoorin nga natin 'tong interview niya kay Ray Pumaloy. Tayo dito. I think ito yung pinakita ni
ni Tita A. Pakinggan muna natin siya rito. Barbara, naging emotional ka kanina dun sa pagbanggit mo sa isang politician na sikat na ngayon. Bakit? Kasi di ba, siyempre minahal mo yung tao. Tapos ilang taon kayo? 3 years. Kaya mahal. Grabe, tagal nila. 3 years. Alam mo kasi, wala namang ginawa sa'yo masama yung tao. Minahal ka rin naman. Kaya lang, siyempre, point na... Now, here's my question, especially to women. Okay? Halimbawa, using the case of or the story of Barbara Melano. 3 years kayo, wala namang ginawa sa'yo masama yung tao. Pero hindi sinabi sa'yo na siya ay pamilyadong tao. Or siya ay may asawa. Hindi mo ba ma-consider na masama yun? Kasi ito sa totoo lang yan. Gaya niya, sabi niya, masakit. Kasi minahal nga daw niya. It's normal. Normal din ba na maloko ka? Darating yung time na hindi magkakahiwalay din pala kayo. Anong nangyari sa pamilya at that time? Na hindi mo alam. Pero nung nalaman mo, naghiwalay na rin kayo or nagpatuloy ka? Naghiwalay na talaga kami. Gano'n. Di napakasakit nun. Ang tanong, sino nakipaghiwalay? Definitely si Barbara. So ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, guys. There are women that they're okay with fun. No? As long as you're not married. So I think ito yung case ni Barbara Melano. But when she found out na yung kanyang naging partner, may asawang tao, no, maliban sa may mga anak, syempre it's a no. Kaya siguro, I would assume na siya yung nakipaghiwalay, di ba? Gaano katagal kang nabuhay sa kasinungalingan noon? Okay lang yun. Okay lang kasinungalingan kasi minahal mo naman yung tao eh. Okay lang nabuhay ka ng kasinungalingan ng time na yun. Ano natutunan mo during that? I don't think okay. No? Kasi kung okay, nagpatuloy sila. No? Nagpatuloy sila ng tawag dito, ng relasyon. Kung nalaman siguro ni Barbara Melano ahead of time, I would think na iwalayan niya. Or hindi sila magkakaroon ng relasyon kung alam niya na yung tinatawag niyang karelasyon niya ay may asawang tao. Diba? That experience. Natutunan? Siguro alamin mo muna yung tunay na buhay ng tao. Kung meron siyang pamilya o wala. Alam mo, nakakabilib ka parang kasi ever since, ganyan na yung parang image mo na hindi mo talaga gustong pumatos sa isang taong may sabit. At nagkataon, di ba? Opo, totoo yun. Iwas na din sa mga co-actors mo na nanliligaw. Sila, hindi ka talaga nagpaligaw at trabaho lang. Pero at that time, talagang na-inlove ka ng bonggang-bongga. Oh, kasi po hindi ko naman alam na may asawa siya ng dalawa. Gaano kasakit yun that time? Siyempre masakit. Pag naalala ko yung mga pinagsamahan namin, lalo na yung kabutihan niyang binibigay sa pamilya ko, sa sarili ko. Kasi mabait naman talaga siya. Bulat sa po naman, matulungin talaga yung tao. Sa palagay mo kaya kung nagkatuluyan kayo ngayon, ano na kaya si Barbara Melano? Hindi ko alam. Ganun pa rin. Eto pa rin ako. Walang pagbabago. Pero hindi ka gagawa ng pelikula. Baka pumasok ka rin ba sa politics o maging plain housewife ka lang? Siguro. Depende sa kanya kung siya yung talaga yung patuloy lang ko. Ano. Pero Barang, paano? Parang inikilig pa rito si Barbara Melano kay Idol. Kaya ready ka rin ba anytime na magkita kayo or nagkita na kayo after din ng breakup ninyo? Hindi na kami nagkita. Hindi na kayo nagkita. Pero ikaw ba prepared na magkita kayo anytime sa isang party now that you're coming back? Oo naman. Casual lang. Okay lang. Batiin niya ako. Okay lang din. Ba't hindi niya ako batiin? Okay lang din. Masaya na ako sa buhay ko. Masaya naman na siya sa buhay niya. Pero for sure, Barang, pag nakita ka niya, parang mas maganda ka pa yata ngayon at mas lumil... Dito rin ako. Huwag na magalaw. Hindi, parang... Ang tanong... Ito si Ray Bumaloy. Ang tanong, ialaw ba ni Congresswoman yan? Diba? Ang tanong, alam din ba ni Congresswoman na nangyari yan at that time? Si Tita E kasi, gagawa siya ng timeline. So, pakikinggan natin yun. Nagulat nga kami kasi inaasahan namin na parang katulad ka rin ng ibang mga stars na
losyang, hindi ko nabanggit yan eh. Nawala yung glow ng pagiging artista, pero ikaw napanatili mo yung Anyway, hindi na natin ano yung balik. Punta na tayo kay Tita A. Some part ba yan? Medyo mahaba dito yung live ni Tita A, pero ano tayo? Yan, panood na natin yung yung interview. Yan. Dito tayo kay Tita A. Okay lang kasi nungalingan kasi nagahan mo naman yung tao. Ow! Okay lang na buhay ka ng kasi nungalingan. Ang sweet! Ano natutunan sa natutunan? Siguro alam mo muna yung tunay na buhay ng tao. Yun! Kung meron siyang pamilya. Ayan, narinig yung sinabi niya ni Miss Barbara. Ang lesson na natutunan niya daw, alamin kung ang tunay na pagkatao ng isang tao. Kung ito ay kasal na o hindi. So, di ba? Napakinggan nyo. Actually, mahaba-haba pa to. Chichika ko na lang sa inyo. Kita nyo ha? Si Barbara Milano naka-red. Kaya nag-ready na ko. Hindi tayo magpapatalo dyan kay Barbara. Paano kung ligawan ka ni Pacboy? Allah. Depende sa sustento yan. Depende sa ayuda. Tugon? Alam niyo ba, if I may share, itong si Barbara Milano. Ano yan eh, niligawan siya ni Pacboy. Tapos, ang sabi pala ni Pacboy sa kanya, single siya. Ang sabi ni Pacboy, binata siya. Shit, kasi nung panahon na yun, parang parang lumabas sa showbiz itong si Barbara Milano, mga early 2000 eh. Mga early 2000. Okay guys, ito na yung timeline na. Pakinggan natin si Tita A dito sa timeline niya. Yan eh, diba? Mga early 2000 yan. So, nung panahon na yun, kilala na naman si Rafi Monyo, pero hindi talaga ganun kabongga katulad ngayon. Kaya siguro napaniwala niya itong si Barbara Milano na isa siyang binata. Remember, ha? Tingnan natin ang taon, ha? Ang time frame. Early 2000 yan. So, ibig sabihin, kasal na siya kay Jocelyn. Kasi kinasal siya kay Jocelyn 1993 at saka 1995. Okay? So, ibig sabihin, nung na-meet niya itong si Barbara Milano, kasal na siya kay Jocelyn. Okay? Bukod kay Jocelyn, alam naman natin, pinakasalan niya si Miss Jula at Celedonia. Yung pinaka-latest niyang pinakasalan, si Jocelyn Pua, 1993 and 1995. So, nakilala niya itong si Barbara Milano, early 2000. So, may jowa na siya. Pero katulad ng ginawa ni Rafi Monyo na pambobola kay Jocelyn, dahil hindi niya siguro sinabi kay Jocelyn Pua na may nakasal siya kay Miss Juliet, ganon din ang ginawa niya dito kay Barbara Milano. So, naniwala din si Barbara Milano, tumagal ang relasyon nila ng 3 years eh. 3 years tumagal yung relationship nila. Actually, parang according sa interview niya, according to sa interview ni Barbara Milano, yung chinichika ko sa inyo ha. Okay? According to sa chika ni Barbara Milano. In-interview noon si Barbara Milano sa Star Talk. Okay, for those of you na umabot pa na Star Talk ha, Star Talk in-interview siya doon. Tapos naichika niya, na-shota niya si Rafi Monyo. Galit na galit itong si Rafi Monyo. Kasi it's a secret pala. Hindi pala dapat sinabi nitong si Barbara Milano na shota niya si Rafi Monyo. Kasi nga, may asawa si Rafi Monyo. Tapos yung nagkagulo na sila hanggang sa nalaman na nga talaga ni Barbara Milano na itong si Rafi Monyo, also known as Mang Kanor, Pacboy, may asawa pala. So, ibig sabihin, dati pa lang, hayop na talaga si Pacboy. Sinungaling talaga si Pacboy, dati pa lang. Diba? Napapaisip tuloy si Misala, depende sa ayuda, okay? Timeline ng Pacboy, correct. Jack Baltazar. Okay. Wow, Lady in Red, Bisalona, thank you so much. Good evening, everyone. Si from Lord Glenn, good evening daw sa ating lahat. Okay. Tingnan niya, so ibig sabihin pala, mga siguro kasi 3 years sila, baka umabot sila hanggang 2000,
So, parang 2002 nag-start yung relationship eh. So, kung umabot sila ng 3 years, ito, base lang ito sa aking sariling pagkakalkula ha, kung umabot sila ng 3 years ni Miss Barbara, so lumalabas na parang kung 2002 nag-start ng relationship, umabot sila hanggang 2005. Sariling calculation ko lang to, pwede akong mali dito ha. Ang hindi lang mali dito at ang sigurado lang sa sinasabi ko, kasal siya kay Jocelyn Pua, pero sinota pa rin niya itong si Barbara Milano at nagpanggap siyang binata. Diba? Sounds familiar dahil ganyan din ang ginawa niya kay Jocelyn Pua. So, according kay kay Miss Julie, baka binola din nito si Rafi Monyo, si Jocelyn Pua kaya nakuha niya ang chinita ng Isabela. Now, back to sino ba to? Si Barbara Milano. Guys, may bang-aw na pakawala, tumatahol, tagapagtanggol ng Diyos ng buhay from gurong pa. Ba't nandito? Sino ba nandito? Good evening from Ena Ilono. Hello po. Andun din si Kanor sa magpakailanan featuring Barbara Milano. Correct. Isipin nyo ha, ganun kawalang yato si Pacboy. Ibig sabihin, bata pa lang siya, Pacboy na. Diba? Hindi si Asian Pacboy ang naunang Pacboy. Cherry White. Okay? Hindi si Asian Pacboy ang original Pacboy. Para lang alam mo, Cherry White. Okay? Si Rafi Monyo, ang tunay na original Pacboy. Diba? Can you imagine? Ang sabi ni Barbara nung in-interview siya, may share ko lang ha. Sabi ni Barbara, kumbaga, okay lang na nabuhay siya ng 3 years na kasinungalingan. 3 years na kasinungalingan daw namuhay itong si Barbara. Kasi naging mabait daw naman sa kanya si Rafi Monyo, matulungin. Pati pamilya niya tinulungan. Kumbaga sabi ni Barbara Milano, dati pa lang daw, mabait at matulungin na itong si Pacboy. And alam mo yun, sumagi na naman sa isip ko si Miss Julie. Ang bait ni Rafi Monyo sa iba. Bakit sa tunay niyang asawa at sa tunay niyang anak, hindi siya naging ganun? Yun yung questionable sa akin eh. Diba? Bakit mabait siya sa ibang tao, pero sa sarili niyang asawa at anak, kay Miss Julia at kay Miss Grandy, hindi siya naging ganun. Sabi ni Barbara Milano, matulungin. Dati pa daw matulungin at saka mabait itong si Rafi Monyo sa kanila. Yun na talagang pinagpapasalamat niya. Pero bakit kay Miss Julie at saka kay Miss Grandy, na legal mong asawa at anak, hindi ka naging ganyan? Kasi 2002, nagkaroon sila ng relationship. So, ibig sabihin, na-meet niya na si Miss Grandy. Kasi after mawala nitong si Pacboy, nung late 1983, nawala si Pacboy, nakita na lang ulit nila ito nung 1997. 13 years old si Miss Grandy. So, ibig sabihin, 2002, meron na silang communication ng anak niya, ni Miss Grandy, at saka ni Miss Julie. Bakit hindi ganun ang ginawa nitong si Pacboy kay Miss Grandy? May sinasabi rito yung Eva Sanlo. Ayan. Sabi ng Eva Sanlo, January 18, 2002, nabalita sa Philippine Star na hiwalay na sila ni Rafi at Barbara. Kaya before 2002, ang relationship nila. Yun. Talaga, hanapin nga natin yan. Philippine Star. Okay. So ito, Philippine Star. January 18, 2002. Barbara Milano after it came a bigger bite this time.
Like her idol, Rosanna Rosas, Barbara Milano is all fire and fury. She's both literally and figuratively, and she has no qualms about it. In fact, Barbara flaunts it like someone proud badge to be displayed with aplomb. Saan banda niya binanggit ang pangalan ni Rafi Tulfo? There. From her past romance with Rafi Tulfo, she learned that it's not easy to fall in love with someone with a married man. You should always be the one to understand from another colorful chapter in her life. Her relationship with a politician who lavished her with gifts. Barbara learned all about the rich poor gap, how it knobs at her heart even after the romance of our relationship with what? Our relationship with the politician who lavished with her gifts. Learn all about rich and poor gap. So, sino kaya tong ano? Okay. I think this is, isip ko tuloy, si Idol ba yung politician? Ito si Pinoy. 10 months. After 10 months, 3 years. O, diba? So, totoo nga. Diba? Totoo. Na may relasyon si Rafi Tulfo kay Barbara Milano back in the early 2000s. Ngayon, nakita natin yung article na minention ni Eva Sanlu. Balik tayo kay Tita A. Diba? Kahit hindi na siya magbigay kay Miss Julie dahil may asawa na rin naman si Miss Julie. Pero yung sa anak, sana bumawi siya sa anak niya. Ganun na lang siya kabongga. Ganun na lang siya kagalante sa pamilya ni Barbara Milano. Pero kay Miss Grandy, hindi naman ganun ang ginawa niya. Diba? So yun yung questionable sa akin bakit ganun itong si Rafi Monyo? Diba? Totoo nga yung ang hilig niyang magpanggap sa na mabuti sa iba. Pero sariling pamilya niya, winasak niya. Winalang hiya niya, pinabayaan niya. Diba? Nakakapagtaka lang, sa totoo lang. Paco, present. Hello. Hi. Hello po, Sir Paco. Face Skull AJ, hello. Okay. Eva Sanglo. Okay. Anyway, guys, yun. Following yung dito, sa totoo lang, this is something na is it national interest? Hindi. Kasi, is this the first time na may narinig tayo tungkol sa Rafi Tulfo patungkol sa ganito? No. Hindi na to bago. So, akala natin happy ever after yung sa kanila ni Jocelyn Pua. Hindi pala. So, ang galing ng 3 years, no? Naitago ng ganun. Siguro ito si Jocelyn Pua, very trusting na asawa kay Idol. No? Not to know about that. And, bakit ka magagalit, no? Kung totoo nga isasabi rito ni Tita A na nagalit daw si Idol dahil i-reveal ni Barbara Milano yung relasyon niya kay Idol Rafi. Yun nga, kung halimbawa 2002 someone wrote about that, yung breakup ng relasyon, count ka lang 3 years back, no? Ilang taon pa lang silang nakakasal which is, well, yung kasal na yun, which since bigamo siya, so walang effect yun. Ayon yan sa family code natin. Okay? I just feel bad for Miss Jocelyn Pua. Okay, sa nangyaring to. Bakit? I don't think she deserves ng ganito. Una-una, hindi rin natin alam kung anong sinabi sa kanya ni Rafi Tulfo nung nagkakilala sila. Na at the time na na-meet niya si Rafi Tulfo, he was also married with one child. And then, nagkaroon siya ng iba't ibang marital issues
after ni Ma'am Jocelyn Lico, ni Julie Lico. We're all mixed up. Ni Julie Lico. And then dito si Jocelyn Pua. And then another name. Ang daming pangalan naglilitawan. Pero bilib ako dito kay Barbara Milano. Diba? Bilib ako. Una-una, after learning na nag-exist ang isang Jocelyn Pua o may asawa siya, may mga anak siguro. Inisip din ni Barbara Milano, hindi ko kailangan yung mga lalaking ganito. Bilang babae siguro, naisip din ni Barbara Milano na hindi deserve ito ni Jocelyn Pua. Hindi ito deserve ng mga anak ni Raffy Tulfo. Diba? At hindi lahat ng babae ganyan mag-isip. So I think at one point, dapat maging thankful si Jocelyn Pua kay Barbara Milano. Dahil hindi niya piniling sirain ang pamilya ni Jocelyn Pua kay Raffy Tulfo. Instead, siya yung nag-walk away. Diba? I just feel bad na may mga gaya ni Raffy Tulfo na they cannot be proud and loud about being married with children. Alam siya, totoo lang, whenever I see my nephews and nieces, parang, yun pa lang yung makita mong may sarili kang anak, how much more ako na meron, pamangkin lang ang meron pa ako ngayon. Pero yung may sarili kang mga anak, and you will deny them, I'm not referring to Raffy Tulfo lang, but to every single man na dinideclare nilang sila yung mga single, when in fact, in truth, sila yung married with children. Diba? They don't deserve that. Okay? They don't deserve that. Tsaka imagine, tagal na pala yun. We're talking about what? More than 20 years. So we don't know ano yung after ni Barbara Milano. Meron pa ba after ni Barbara Milano? Diba? Parang nabuhay na lang ulit. Kung here's another thing. What if hindi naging senador si Raffy Tulfo? Andyan lang siya sa RTIA. Because the article was written in 2002. Napag-usapan siya in 2023. Kasi 1 month ago yung video. A few days ago, sa Shocking History, so na-pick up yung tungkol doon. Ako, sa totoo lang, pagtatawanan ko na lang to What's new? Yun na lang masasabi ko, what's new about Raffy Tulfo. This is not the first time na may narinig tayong patungkol sa ganitong scenario about Raffy Tulfo. I think I just hate the fact that Raffy Tulfo at one point, he judges other people of his same color. Diba? Siguro pwede siya mag-advise saying na huwag niyong gawin yan. No? Sasabi na advice niya sa mga kapwa niya lalaki na alam ko yung pakiramdam kasi nakita ko sa mga mahal ko sa buhay kung paano ko sila nasaktan. You can be an advocate telling people na huwag niyo sasaktan yung mga taong nagmamahal lang din sa inyo. With the likes of Barbara Milano, sabi nga niya, nasaktan siya when she found out na kasal nga si Raffy Tulfo. I think she was really looking forward as well. Na, alam mo yun, siguro one factor din kung bakit ganyan si Jocelyn Pua sa kanya. Kung gaano na lang siya ganyan kamahal ni Raffy Tulfo. Ay, rather, gaano na lang kamahal ni Jocelyn Pua si Raffy Tulfo. Is because kung paano niya tinatrato rin yung mga nakakasama niya sa buhay. Yun lang, pagdating nga lang kay Julie Lico, ibang storya na. Diba? Ibang storya na. Nakita naman natin yung ibang parts doon. No? So, yung ang tanong ko kanina kahit gaano ka buti isang tao, kahit gaano ka love bombing ang gawin sa'yo niyan, pag nalaman mong niloloko niyan, pag nalaman mong niloloko ka lang niyan, biglang mawawala sa'yo yung ibig sabihin or yung intention ng ginagawa niya.
Kasi the mere fact na niloko ka niya sa pagkatao niya, sa buhay niya, and so on and so forth. Diba? Isa lang ibig sabihin yan. At one point siguro minahal ka. At one point, hindi na natin alam kung ano yung intention ng tao. Anyway guys, again, dun sa mga hindi pa nakakapanood ng video ni Tita E, go for it, panoorin nyo. Nakakatawa, nakakaaliw. But sa akin, brush it off. Hindi na to bago sa atin tungkol kay Raffy Tulfo. Anyway guys, I'll see you in the next video. Pasensya na kayo sa pagka-husky ng voice. No? I'll try to work on that. But for now, ingat and have a good day. Bye guys.